7,000 pesos na medical allowance kada taon. Yan ang isa sa mga good news para sa mga empleyado ng pamahalaan ngayong 2025. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa lahat ng ating viewers. Ang topic natin today ay tungkol sa 7,000 pesos cash allowance na aprobado na ni President Marcos. Sino-sino ang mabibigyan at para saan ito? Atin pong panoorin ang video clip ng UNTV News tungkol dito. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. For us to have a healthy workforce, there should be available medical benefits. So with this medical allowance, the government will strengthen the health and financial security of government employees while ensuring a healthy workforce in the performance of their functions. 7,000 pesos na medical allowance kada taon. Yan ang isa sa mga good news para sa mga empleyado ng pamahalaan ngayong 2025. Ito'y dahil inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang guidelines, rules at regulations sa medical allowance para sa mga qualified government personnel. Alinsunod ito sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024. Ngunit ano nga ba ang kasukasuan nito at paano ito magagamit ng mga empleyado ng gobyerno? Ayon kay DBM Organization, Position Classification and Compensation Bureau Director Gerald Arhanda, ito ay isang uri ng subsidy upang magkaroon ng access sa iba't ibang healthcare services ang government workers. Qualified civilian government employees will receive medical allowance in the amount of not exceeding 7,000 for each qualified employee, and yung medical allowance will be used as a subsidy to avail of the health and maintenance organization type of benefits, o yung mga HMO type. Kabilang sa mga maaaring makapag-avail nito ay ang mga empleyadong higit 6 na buwan ang nagtatrabaho sa kahit anumang ahensya ng gobyerno. Yung pong cover nito ay mga regular, contractual, and casual employees na merong at least 6 months of government service, provided yung kanila pong appointments are attested by the Civil Service Commission. Samantala, hindi naman covered ng medical allowance ang mga contract of service at job order employees. Ayon kay Director Handa, maaaring matanggap ang allowance na ito sa iba't ibang paraan. Si agency yung magpa-procure ng HMO type benefits para sa kanilang government employees, or pwede rin naman na i-course through doon sa mga employees organizations or group. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng cash, ngunit may mga kailangan munang ipasang papeles para dito. Provided magsasabit sila ng mga proof of documents. So meron dito ng halimbawa, isa sa mga documents yung enrollment form, yung HMO card, among others. Nakadepende naman sa bawat ahensya ng gobyerno, pati ng local government unit o LGUs, kung paano at kailan ipamamahagi ang medical allowance sa kanilang mga tauhan. Pero we are hoping na dapat as early as possible, kasi po usually di ba po ang HMO naman ay usually 1-year coverage. So dapat uma-avail nila ng January, so February onwards meron na silang HMO benefits. Aniya, kailangang gumawa ng implementing rules and guidelines ang mga ahensya at departamento kung papaano igagrant ang medical allowances upang masiguro na magagamit ito sa medikal na pangangailangan ng mga manggagawa. Siniguro naman ng DBM na nasa mga ahensya na ang budget para sa inaprobahang medical allowance at kung kinakailangan ng karagdagang pondo ay mayroong paghuhugutan mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo,
panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!